Sa isang maliit na bayan kung saan ang hangin ay puno ng matamis na halimuyak ng pino at ang halakhak ay umaalingaw-ngaw sa mga kalye, naninirahan ang isang batang magkasintahan, sina Anna at Michael. Sila ay lubos na umiibig sa isa't isa, ngunit hindi sapat ang kanilang kabuhayan. Habang papalapit ang Pasko, dama sa paligid ang kasabikan, ngunit mabigat din ito sa kanilang dibdib. Kapwa nila nais na magbigay ng regalo na makapagpapahayag ng kanilang pag-ibig, ngunit ang kanilang kakaunting ipon ay sapat lamang sa mga pangunahing pangangailangan. Pagsapit ng bisperas ng Pasko, pinag-isipan ni Anna kung ano ang maaari niyang isakripisyo. Mahalaga sa kanya ang magandang perlas na kwintas ng kanyang lola, isang pamana ng pamilya na puno ng alaala. Ngunit alam niyang higit na mahalaga ang pagmamahal niya kay Michael kaysa sa anumang material na bagay. Buong determinasyon niyang tinungo ang alahero sa bayan upang ibenta ang kwintas at makabili ng maganda at balat na talaan na nakita niya sa tindahan. Perpekto para sa mga tula ni Michael. Samantala, si Michael ay humaharap din sa parehong suliranin. Madalas niyang nakikita si Anna na sumusulat ng kanyang mga saloobin at pangarap tuwing gabi, at alam niya kung gaano nito kamahal ang pagsusulat. Sumakit ang kanyang dibdib sa pagnanais na sorpresahin si Anna ng isang set na magagarang pluma na aangkop sa kanyang pagsusulat. Ngunit dahil sa kakapusan ng pera, napagdesisyonan niyang ibenta ang lumang gitara na bihira na niyang gamitin. Dumating ang mahiwagang umaga ng Pasko. Nagpalitan sila ng mga regalo ng may pusong puno ng pag-asa, parehong walang alam sa sakripisyong ginawa ng isa't isa. Masayang binuksan ni Anna ang mga pluma. Kumikislap ang kanyang mga mata sa tuwa pagkat naramdaman niyang pinaharagahan ni Michael ang kanyang hilig sa pagsusulat. Ngumit nang buksan ni Anna ang talaan at nakita ang mga blankong pahina, biglang sumiklab sa kanya ang pagkaunawa. Michael, ipinagbenta ko ang kwentas ng aking lola para mabili ko itong mga pluma para sa'yo. Wika niya na nanginginig ang tinig. Nagbago ang ekspresyon ni Michael mula sa galak tungo sa lungkot at ibinuwad niya, at ibinenta ko ang aking gitara upang mabili ko ang talaan para sa iyo, mahal ko. Saglit na katahimikan ang bumalot habang pinoproseso nila ang nangyari. Sa sandaling iyon naging walang halaga ang mga material na regalo. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit at napagtanto na ang kanilang pagmamahalan ang pinakadakilang regalo sa lahat. Ang kanilang tunay na sakripisyo ay nagpakita ng lalim ng kahulugan ng tunay na pagmamahal. Inuna nila ang kaligayahan ng isa't isa kaysa sa sarili nila. At ang bigkis na iyon ay hindi na matitibag. Sa buong araw na magkasama, pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap at plano, nililikha ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Natuto nilang bagamat ang mga bagay ay maaaring mawala o mapalitan, ang kanilang pagmamahal, na puno ng sakripisyo at debosyon, ang siyang pinakamahalagang kayamanan na kanilang taglay. Makalipas ang maraming taon, madalas nilang balikan ang Paskong iyon, hindi dahil sa mga regalong nauwi sa wala, kundi dahil sa aral ng pag-ibig na patuloy na nagbibigay liwanag sa kanilang buhay. Ang mahalaga ay hindi ang bagay, kundi ang pagmamahal, ang sakripisyo at ang debosyon na nakapaloob sa isang regalo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa rito, ang mag-alay ng buhay ang isang tao para sa kanyang mga kaibigan. Juan 15:13